sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 21 ng buwan ng Mayo. Sa ating mga headlines, mga paliparan at bantalan sa buong bansa. Bantay, sarado para hindi makapuslit si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa idineklara bilang pugante sa batas. PNP at NBI inatasang siya'y arestuhin ayon kay DOJ Secretary Vida. Buong pwersa ng 200,000 pulis handang arestuhin si Senator Bato de la Rosa ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla. Mga kongresistang bumoto ng pabor sa impeachment kay VP Sara inakusahang nasuhulan ng 200 milyong piso ayon kay Senator Amy Marcos. At hindi lang yan, no election sa taong 2028. Binabalak ng administrasyon ayon sa Presidential Sister Senator Amy Marcos. DPWH officials at contractors sa Davao Occidental inireklamo sa Ombudsman sa 94 million peso ghost projects. Mahigit 8,000 gasolinahan brabrasuhin para sa 10 piso kada litrong fuel subsidy sa Mayo 28. Dalawang pulis na sangkot sa panunuhol ng missing sabongero sinibak sa pwesto. Samantala, SF-260 trainer jets ng Philippine Air Force grounded ngayon dahil sa plane crash sa Benguet. Sangley Point, Cavite, posibleng tamaan ng 46 degrees Celsius heat index. Iba pang lugar nasa danger level ayon sa Pag-asa. Paswerte naman nito. Solong mananaya sa Bataan. Aba, najakpatan. Nakuha ang 115 million pesos jackpot prize sa Lotto Grand Draw. Dadaming kamag-anak niyan. Isa na ako doon, Lakay. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Naka-alerto na ang mga airports at mga pantalan. Maging ang maritime units ng pambansang pulisya sa posibleng pagpuslit sa bansa ni Senator Bato de la Rosa. Kaugnay sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinababantayan niya ang lahat ng mga exit points maski na ang southern backdoor sa Mindanao. Nilino na general na naghihintay pa sila sa kung ano ang desisyon ng Department of Justice
Kasunod ng pagbasura ng Supreme Court Makes me feel sa petition na temporary restraining order ng senador. fun in my mind. Magugunitang May 11 ng isapubliko ng International Criminal Court Summer breeze ang warrant of arrest laban kay De La Rosa, blowing kasabay naman ng kanyang paglitaw sa Senado. Samantala, nakaalerto ang Bureau of Immigration laban kay Senador Bato de la Rosa. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala sa record nilang lumabas ng bansa ang senador. Pero kung maispatan niya sa anumang paliparan o pantalan, agad nakikilos ang BI at makikipag-ugnayan sa kinaukulang ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni Sandoval, subject pa rin si De La Rosa ng Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice noong Mayo 14. Samantala, tahimik pa ang National Bureau of Investigation sa go signal ng Department of Justice na maaari nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Samantala, pwede na ipatupad ng NBI at PNP ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa bilang co-perpetrator ng war on drugs ng Duterte administration. Ito naman ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida at ayon sa kanya, may tuturing ng pugante sa batas, fugitive from justice, ang senador at dapat harapin ang kanyang kaso sa ICC. jasmine. Nagbabala din si Secretary Vida sa mga tumutulong o nagkakanlong kay Senator Bato na mananagot din sa batas, hindi lamang ng Pilipinas kundi maging sa batas ng ICC. Jasmine. Narito si Justice Secretary Frederick Vida. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. For the arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm, one, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Samantala, nanindigan si Justice Secretary Frederick Vida na pugante sa batas si Senator Bato de la Rosa at dapat nitong harapin ang kaso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ang binigyan diin ng kalihing kasunod ng pagkumpirma niyang pwede nang arestuhin ng law enforcement agencies anumang oras o araw ang senador habang nasa Pilipinas ito at kahit hindi ito magtangkang umalis ng bansa. Giit pa ni Vida, obligasyon ng gobyerno na tulungan at makahanap ng hustisya ang umano'y mga biktima ng war on drugs na siyang ugat ng kaso ng mambabatas. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na iginagalang pa rin ng pamahalaan at ng ICC ang karapatan ni Senator De La Rosa. Narito si DOJ Secretary Vida. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. For the arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm, one, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Hindi fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. Ito naman ang pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay na maparatang na itinatago Curtains o kaya ay pinagtatakpan nila ang senador. hand in eye. Ayon kay Senator Marcos sa panayam ng damdaming bayan, Shining through the window. na wala daw jurisdiction ang International Criminal Court sa bansa. Sabi pa ng senadora na ma-implement lamang ang arrest warrant kung merong local warrant batay na rin sa ating konstitusyon. Narito si Senator Amy Marcos.
Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol ay yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Samantala, wala nang dahilan upang maantala o hindi ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang paniniwala ng isang legal expert matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Sa panayam ng programang 2x2, iginiit ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, na bago pa ibaba ng High Court ang desisyon ay may basehan na ang estado na ipatupad ang ICC arrest order. Ayon kay Cayosa, dahil sa pinakabagong ruling ng Supreme Court, in-affirm lamang nito ang valid ground sa pagsisilbi ng ICC warrant. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Kahit bago nag-issue ng decision na yan o resolution na yan, ay pwede naman sapagkat the government in the conduct of its official function presume regular yon. So kung walang TRO, tuloy lang dapat ang pag-enforce. So ngayon, mas malinaw na kasi mismo na ho ang Supreme Court ang nagsabi na hindi nila pagbibigyan yung hiling ng kampo ni Senator De La Rosa na patigilin yung pag-enforce ng warrant of arrest. Welcome naman sa Office of the Solicitor General ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang hinihiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC arrest warrant. Ayon sa OSG, patunay ito na walang nakitang sapat na batayan para pigilin ang implementasyon ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Sabi pa ng OSG na nabigo ang senador na patunayan ang agarang panganib o malino na paglabag sa kanyang makarapatan na magiging dahilan para maglabas ng TRO ang Supreme Court. Samantala, heightened alert pa rin ang National Capital Region Police Office sa labas ng Senado kasunod ng putukan at kabi-kabilang kilos protesta. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, may mahigit 100 pulis sa paligid ng mataas na kapulungan ngayong umaga. Pero daragdagan niya ito ng 150 mamayang hapon para tiyakin ang seguridad sa lugar. Nakahandaan niya ang hanay na tumugon sa mga posible pang pagkilos, lalo ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Bilin ng direktor sa kanyang mga tauhan, maximum tolerance pa rin ang ipatupad upang maiwasan ang anumang tensyon. Samantala, implied recognition o maituturing na pagkilala ng Supreme Court sa warrant ng International Criminal Court ang hindi pagpapalabas ng temporary restraining order. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na agad-agad maglalabas ng TRO ang Supreme Court kung sa tingin nila ay hindi valid ang arrest warrant mula sa ICC. Bagamat hindi pa man na ilalabas ang kabuang edisyon ng Supreme Court, ay kumpiyansa siyang napag-usapan na ito at napag-diskusyonan na. Narito si Attorney Cayosa. Kaya nga hindi nag-issue ng TRO kasi that's the premise dun sa hindi pag-issue ng TRO. Kasi kung hindi kinikilala ng Supreme Court yung ICC jurisdiction o yung warrant of arrest, di nag-TRO na sana sila. Naglabas ka Meron agad. na ho kasi silang mga naunang desisyon na kinikilala naman yung ICC. continuing jurisdiction ng ICC at yung residual obligation ng gobyerno natin na makipag-cooperate sa ICC. Samantala,
Samantala, bumuelta ang pambansang pulisya sa akusasyon ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na spliced ang mga inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., direkta sa source ang mga hawak nilang footage na may kaakibat pang timestamp. Sa kabila nito, sinabi ni Nartates na nananatili silang bukas sa mga independent expert validation at technical review. Ito ay para mapreserba ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay sa gitna ng investigasyon sa shooting incident sa Senado. Kung merong mga dapat na magpaliwanag at dapat maimbestigahan sa nangyaring putukan ng nakalipas na linggo sa Senado ay wala iba kundi si Suspended Chief OSAA General Mau Aplaska. Ito naman ang paniniwala ni Senator Erwin Tulfo. Kasunod ng kahilingan na imbestigahan ng Senado ang nangyaring putukan. Ayon kay Senator Tulfo, si General Aplaska ang ground commander. Kahit siya ang pinagmulan ng lahat ng mga reports. Kapag mag-convene ang Committee of the Whole na mag-iimbestiga sa nasabing shooting incident, na dahilan na kung bakit nag-iyak pa si Senator Pia Cayetano, naniniwala si Tulfo na lalabas ang totoo kung ang nangyari ay ang Senate was under attack ang nangyari o attack me ang nangyari. Samantala, ibinulgar ni Senator Amy Marcos na may nilulutong no election at 3-year term extension ang kasalukuyang administrasyon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent CONAS Assembly pagpapalit ng konstitusyon. Ito ay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gayon din ang pagtaas sa 50 years old na age requirement para maging kandidato sa pagkapangulo. Narito si Senator Amy. Kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, NOEL, extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Samantala, may pasabog pa rin ang Senator Amy Marcos at sinabing nasuhulan daw ang mga kongresista na bumoto ng pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa programang Damdaming Bayan, diretsang binanggit ng senadora na bukod sa 200 million pesos na suhol at mga proyekto, may pangako din umano sa mga kongresista na walang magaganap na eleksyon sa 2028 dahil sa isusulong na charter change ng administrasyon. Pakinggan natin si Senator Amy Marcos. Bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS.
Samantala, patong-patong na kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyales ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa multi-million peso ghost projects. Bulto-bultong mga dokumento at mga ebidensya ang dala ng mga abogado ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na naghain ng kaso sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ayon kay Secretary Laurel, walong farm-to-market road projects na may kabuuang halaga na humigit kumulang 94 million pesos ang nasayang sa pondo ng gobyerno dahil ang mga ito ay pawang mga multo o gawa-gawang proyekto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Laurel. Pinuntahan ko mismo yung mga yan earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost project? Meron siyang daanan, panglakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. Ang mga inirereklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer Joel M. Lumongdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, QA Officer Jaffel Faunilian, Acting Finance Chief Zar Ryan Ubungin, mga private contractor na sina Leonila Urgel ng RDF Construction, Maligamama, Medtamak ng Masulot Construction at iba pang kinatawan ng 8 pang construction companies. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Tandem ng VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa 2028 presidential elections. Ayaw kumpirmahin ng senadora. Samantala mga kasong isinampa laban kay dating Senate President Chis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez nasa preliminary stage na ayon sa Ombudsman at Senator Panfilo Ping Lacson. Abay nakahinga daw ng maluwag at meron ng kapalit sa kanya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano. At Philippine National Police tiniyak naman ang due process sa gagawing pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At maswerteng mananaya sa Grand jackpot prize sa Lotto Grand Draw. Aba, tinamaan ng isang taga-Bataan. Kaswerte naman. Ano po, Ninong? Balato kuya, ha? Ate, ha? Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Abay Kuyang Larry Francisco. Aloha! Alas 4:30. Time! Oras, Miss Teya. Ganap na alas 4:40. Standby sa ating mga reports. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Raymond mula sa Senado at Manang Milky mula sa Kamara de Representantes. Pero kayo mga kuya, mga ating mahilig sa kudakan. Ha? Abay, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay nag-aanyaya sa mga amateur at professional photographers. Oy, Dr. Ruel Aguila, alam ko mahilig kang mahilig ka sa photography. Sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok ang temang Kids at Play at layunin ng PAGCOR na may pakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, ang nasabing photo contest ay hanggang June 30, 2026. At ito ay may 3 kategorya, conventional, mobile at drone categories.
At 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaring mag-uwi ng premyong hanggang 100,000 pesos. Para sa karagdagan detalye, puntahan lamang ang Pagcor Photography Contest website www.pagcor.ph/photocon 2026. At bago ang ating kring-kring panalo promo, abay batiin mo natin ng happy birthday. Happy birthday! Si Kuyang Jesse Guerrero. At siyempre ang mga kasama natin dito sa DZRH. Abay happy birthday kay Luisito Louis Virtucio, kay Ramel Melendres, Conrad Mendoza III, John Edward Eusebio at Hana Aisa Reyel. At advance happy birthday din kay Lugaw Queen, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Happy birthday! At happy birthday din kay Babylin Resulta ng DZAS, kay Lola Virginia Villaseran, 89 years old, at kay Mami Maritoni Villaseran Mercado. Mula kay Martin, Mercy and Mireille. At happy birthday pa kay Maria Cristina de Vera ng Western Command ng Palawan. At ganoon din advance happy birthday kay Ascom, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs Jet Marunilla. At happy wedding anniversary kay Most Merciful Franklin de Monteverde. At Judge Lorna de Monteverde, abay pagbati mula kay Presiding Justice Romy Barsa at Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Congratulations, Most Merciful Franklin and Judge Lorna. At good afternoon din sa aming classmate, balikbayan from Sydney, Australia, Melandrina Pagaragan Go and Manang Menchi Pagaragan. At narito na ang ating kring-kring panalo promo. Sino ba ang maswerteng bibigyan natin ng panalo ngayon? Kring-kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na. Sino ang maswerteng mananalo, Miss Thea? From Caloocan City, magandang hapon, Madam Mercy Manawis. Hi po. Saya sa kay Mag-Alma and Miss Thea Peso Corpus. Ang ganda ng bungad sa atin, Laka. Hi, Ate Hi, Mercy. Sir Deo. Ay, parang alam na alam ko kanina manggagaling yung premyo. Nakausap ko rin kayo, sir. Nakausap niya rin tayo daw, Ayan, Lakay. oh. Hello po, Sir Deo. Tawag ka na tawag ka Hello na po. madalas para nakakausap ka namin. Ang tanong, Kailan ko kaya kayo makikita ng personal? ayan, pumunta ka dito, Punta ka darling. dito po. Ayan, At isasay kita sa Chubibo sa Star City, Naks. ha? Ang tanong ko, Mercy, ayun na, ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas at number 1? Number 1 po, DZRH, Sir Deo. Ang galing-galing mo talaga, Ate Mercy. Manawis ng Caloocan, congratulations. Congratulations. Thank you po. At ngayon sa ating mga reports mula sa Senado, may kudita bang niluluto o wala na? Ha? Pero si Senator Panfilo Ping Lacson, abay mukhang natutuwa, nakahinga daw ng maluwag at meron ng kapalit bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Aris number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond.
Mayor, inamin ni Senador Panfilo Ping Lacson na nakahinga ito ng maluwag matapos italaga si Senador Pia Cayetano bilang kanyang kapalit na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Para kay Lacson, ito ay double relief para sa kanya dahil sa bigat ng responsibilidad. Ganun pa man ay kahit hindi na siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi magbabago ang kanyang siga sa kampanya laban sa katiwalian. Nang siya ang chairman ng komite, nakatulong siya para sa case build-up laban sa mga personalidad na sangkot sa flood control anomaly. Nangako si Lacson na ang kanyang kampanya laban sa katiwalian at bulok na sistema at mapangabusong paggamit ng pondo ng gobyerno ay kanyang ipagpapatuloy. Kabilang sa pinagpilian na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senador Rodante Marcoleta. Ito si RH28, Raymond Santos para sa DCRH. Yes, Mayor. Di ba nagtampo si Senator Marcoleta at hindi binigay sa kanya ang Blue Ribbon Committee? Oo nga. Madami naman na siyang nakuha, Mayor. So okay na siya. Satisfied. Siyempre, hindi masasabing 100%. Pero kahit paano, siguro nabawas-bawasan dahil madami-dami na yung komite na kanyang malalaki na nakuha, Mayor at Ms. Kaya. Tuloy ba ang binabalak na kudita sa Senado? Sabi kanina ni Senador Erwin Tulfo ay dahil napakanipis yung diferensya o bilang ng magkabilang grupo, mapagpukso yung mga numero, sabi ni Senador Erwin kanina. Aba, matalinghaga. So, yung parang meron pa rin. Posible pa rin. Ay, di ba, sabi nga ni Senador Ping Lacson na Senate Kunita is an ongoing, continuing crime. Continuing crime. Kaso nga, di ba? Mas hudas pa daw sa hudas, di ba Lakay sabi? Kailangan kailangan na arrest warrant dyan. Cleansing. Ayan. Abangan natin kung talagang may maghuhudas. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Ayan. Abangan natin kung may maghuhudas sa kampo ng Mayorya ngayon na Raymond. Exciting. Yun ang ating pinakahihintay. Kasi kumbaga, yun na nga, kahit balik-balikan mo yung 13, Mayor, wala na yung 13 eh. Talagang 12 na lang. Bilang. Dahil nga doon sa nawala na hindi nakasama sa binibilang, si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi ni Manang Aimee kanina, matatag daw ang Mayorya. Nang ma-interview natin sa Damdaming Bayan. Abangan. Ilang araw na pala na Senate President si Senator Cayetano? 10 days na. Nakakasampung araw na. Mula May 11. Ayan, Hindi siya yung magiging shortest na Lakay. Okay. Wala na. Abangan pa natin. Mukhang hindi ma-break yung record ni Senador Camilo Osias. Ng Balawan La Union. Taga La Union pala yan. Taga Balawan. Balawan La Union si Senator Camilo. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Raymond. Ito si RH28. Welcome to Bas para sa DCRH sa Pilipinas. Muna sa Pilipino. Samantala, Philippine National Police tiniyak ang due process sa gagawing pag-aresto kay Bato. Idetalye mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Gagawin ng pambansang pulisyang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas at due process. Si Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa kumpirmasyon ng Department of Justice na maaari nang arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pagsusura ng Korte Suprema sa pagharang sa mandamiento de aresto ng International Criminal Court sa mambabatas sa dating PNP chief na ipatupad itong madugong gera kontra droga panahon ni former President Digong Duterte. Ayon kay Nartates, inirerespeto ng PNP ang justice system kaya nakatitiyak ang magiging patas ang hanay sa parehong kampo. Ora nagsiniguro nitong Camp Crame na hindi makaapekto ang dating tungkulin ni De La Rosa bilang PNP chief sa pagpapatupad ng ICC warrant signal ng DOJ. Sa katunayan, inilerto na raw ng PNP ang kanilang maritime at aviation security unit maging sa mga backdoor exit upang mabantayan ang mga maaring labasan ni De La Rosa. Sa bahagi ng Interior Secretary John Vic Remulla,
ibinida niyang lahat ng 225,000 strong PNP personnel ay susundan daw ang lead nagisilbi ng warrant sa senador. Kahapon sinabi ng CIDG, alam nila kung saan nagtungo ang puting SUV na sinakyan ni Bato palabas ng Senado. Pero hindi muna ito isinapubliko ng unit. Ako si Adniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, NBI investigators nanindigan sa kabila ng mga external pressures talaga. Politically motivated attacks, kinondena. Anong sabi ni Director Matibag Giselle? Giselle Ricafort, please come in. Kinondena ng NBI investigators Mutual Benefit Association ang tinawag nilang politically motivated na mga pagkatapos sa Bureau kaugnay ng putukan sa Senado kamakailan. Sa nilabas na resolusyon, binanggit ng grupo na layon lamang itong sirain ng kredibilidad ng ahensya at ng mga tauhan nito. Pero nananatilian nilang matatag ang organisasyon, patuloy na pinangahawakan yung profesionalismo at kulikilos ng naaayon sa batas. Idiniin ng mga ito ang hindi matatawarang dedikasyon ng gagawaran ng gampanan ng kanilang tungkulin sa kabila ng annual external pressures. Kasabay nito nagpahayag ng suporta ang NBI Inday kay NBI Director Atty. Melvin Matibag at sa mga ahensya nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa batas. Samantala, tikong pa rin ang bibig ni Matibag kaugnay ng gold signal ng DOJ na maaari nang isilbi yung arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Nagsikiramdam po tayo dito sa Bureau kung kailan o kung mag-hearing sa sila ng manhunt operation laban sa Senador. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, mga kasong ihahain laban kay dating Senate President Cheese Escudero at dating Speaker Martin Romualdez nasa preliminary stage. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Idetalye mong balitang yan, RH5. Val Gonzalez. Val! Misteya, nasa estado na ng preliminary investigation ang mga kaso laban kina Senador Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez na may kinalaman pa rin sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ito ang inanunsyo ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ito ay karagdagan sa una nang ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na kasong plunder ang posibleng isampa laban kay Escudero habang aligasyong money laundering naman laban kay dating speaker. Sabi ni Clavano, nasa fact-finding stage na rin ang kasong plunder ni Romualdez. Sinabi pa ng Assistant Ombudsman na pinasasagot na ng anti-graft body si Escudero laban dun sa mga aligasyon sa kanya. Magugunitang lumabas ang pangalan ni Escudero at Romualdez sa mga investigasyong isinagawa ng iba't ibang investigating body patungkol sa flood control project noong November 2025. Pinangalanan ni Remulla sina Escudero at Romualdez na maring may pananagutan sa manumalyang flood control projects at parehong pinamunuan ni Escudero at Romualdez ang dalawang kapulungan ng Kongreso noong 19th Congress at maikling panahon nitong 20th Congress. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At balita mula naman sa China. Russian President Vladimir Putin nakipagpulong kay Chinese leader Xi Jinping sa Beijing, China. Mabenta si President Xi Jinping, ha? Dami nakikipag-usap lang yan. Oo, matapos mag-usap siya ni Donald Trump. Ngayon naman ay si Vladimir Putin. James Galange sa detalye. James Galange. Matapos na naging pagbisita ni Trump sa China, sunod naman na pagkita si Russian President Vladimir Putin kay Chinese leader Xi Jinping sa Beijing para sa isang joint summit. Sa naturang pagpupulong, una kaagad nagkasundo ang dalawang leader sa pagtutol sa Golden Dome Missile Defense Shield ng Amerika na alay isang irresponsableng nuclear policy.
Ito raw ay dahil sinisira nito ang balanse sa pagitan ng offensive at defensive capabilities ng mga bansa na posibleng magdulot ng mas matinding tensyon at banta ng nuclear conflict. Gayunpaman, isa pa sa naging agenda ng bilateral meeting ay ang kagustuhan ng Russia sa China para sa panibagong pipeline na siyang bigo naman nila mapagkasunduan. Sa tulong kasi nito ay mas madodoble pa ang dami ng natural gas na may bebenta ng Russia sa China. Ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Sino kaya ang mas malapit kay Xi Jinping? Si Putin o si Trump? Parang si Putin. Ay! Samantala, lakay sa Break Time Sports, naturalization ni Benny Boatwright para sa Gilas Pilipinas isinusulong sa Senado. I-detalye mo balitang yan. Millie Borja. Suportado ng ilang senador ang panukalang naturalization ni San Miguel Beerman import Benny Boatwright matapos in-sponsor ng mga mababatas ang House Bill 6639 na layong kilalanin siya bilang ganap na Pilipino. Kabilang sa mga sumuporta sa plenaryo sina Senator Francis Pangilinan, Senator Jingo Estrada, Senator Pia Cayetano at Senator Bongo na nagpahayag ng kanilang pag-endorso sa naturang panukala. Ayon sa ulat, dumalo mismo si Boatwright sa sesyon ng Senado habang tinalakay ang kanyang naturalization bill na layong maiproseso bago ang 2026 Asian Games sa Japan. Si Pangilinan, na chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ay nagsabing malaki ang magiging ambag ni Boatwright sa pambansang kupunan. Suportado rin ni Senator Jingo Estrada ang panukala at iginiit ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga atleta upang maging mas competitive ang Pilipinas sa international stage. Samantala, kasabay ng Boatwright Bill, tinalakay din sa Senado ang hiwalay na panukala para naman sa naturalization ni Phil-Am wrestler Matthew James Ramos na layong palakasin din ang National Sports Program ng bansa. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at sa showbiz, Miss Thea. Christine Reyes engaged na sa dating chairperson ng National Youth Commission na si Gio Tingson. I-detalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Angelica, Miss Angel. Nahanap na ni Ayan. Christine Reyes ang kanyang endgame. Ang aktres engaged na sa non-showbiz partner na si Gio Tingson. Inanunsyo ito ni Christine kalakip ang pictures mula sa kanilang pagbabakasyon sa Hong Kong at may caption na "Every timeline led here, endgame unlocked." Si Tingson ay dating chairperson ng National Youth Commission at nagsilbi rin itong chief political officer ni Senator Bam Aquino noong 2016 hanggang 2018. Kabilang naman sa mga nagpaabot ng pagbati para sa engaged couple ay sina Ann Curtis, Carla Abellana, Iza Calzado at Jessie Mendiola. Magunita na taong 2024 nang kumpirmahin ni Christine Reyes na annulled na ang kanilang kasal ng MMA fighter na si Ali Kativi at sila ay may 11-year-old daughter na si Amara, habang ang aktor namang si Marco Gumabaw ang huling nakarelasyon ng aktres. Ito ang showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie, Angelica Cosme sa ating balitang showbiz. Road is long. Uy, teka muna, sino yung nanalo ng loto, Miss Thea? Ayan. Saglit lang alakayat. Damputin ko lang saglit. Makibalata Ayun tayo sa kanya. Ayan. Wagi ang isang better mula sa Morong Bataan ng 115 million pesos na jackpot prize sa Grand Lotto 655 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office nitong Miyerkules, Mayo 20 at ang tamang kombinasyon na kanyang nakuha ay 41, 8, 45, 27, 9, 10 na may kabuang jackpot prize nga na 115 million pesos. Samantala, hindi pa rin napanalunan. Wala talaga, hindi nilagay yung pangalan eh. Parang ayaw wala. talagang makibalato tayo, lakay eh. Ayan, mahirap. May chance pa tayo, lakay. Ayan. Yun doon, sa 18 million. Hindi pa Wow. napapanalunan eh. Doon sa 18 million. 645. Sige, Pwede kailan- na tayo dyan. Ayan, kailan tayong tumayana. Oy, magandang hapon kay Lucius Potentate. Right Worshipful Hussein Shamsuddin, Vito Cruz, Tiam Kalaw, Bosta Kalay. Sa isasagawang 85th ceremonials ng Mabuhay Shriners dyan sa may El Pescador Resort Hotel, Bolinao, Pangasinan. Good luck sa ating mga novices, ha? O wrecking crew, ha? Behave, ha? Ayan.
At teka muna, sabi nating Magkano business lakay? correspondent. Abay, gumaganda ang piso natin. Uy. Ayan, kung kahapon na ang palitan ay 61 pesos and 74 centavos. Ayon kay Mr. Michael is my guy. Ngayon ay nagsara sa palitang 61 pesos and 58 centavos per dollar. Ayan. Buti naman. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Break time! Good morning, Lakay. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto. Alas 5:02. It's so long.